Christus vincit, Christus regnat, Christus, Christus imperat. Christus vincit, Christus regnat, Christus, Christus imperat. Christus vincit, Christus regnat, Christus, Christus imperat. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magpuri tayo at magpasalamat mga kapatid. Sa linggong ito, ating pinagdiriwang ang banal na kapistahan ng pagkahari ng Panginoong Hesukristo ng sanlibutan. Ang ating Panginoon, ang ating mapagmahal at maawain na Diyos, ay ang simula at ang katapusan. Sa ating paglalakbay dito sa ating buhay, marami tayong mga problema, pagsubok at suliranin na hinaharapan. Pero ang mabuting balita, nandyan ang Diyos bilang ating hari. Siya'y isang hari na palaging hinahanap tayo. Siya ang hari na mabuting pastol. Alam ng Diyos ang ating mga sakit, ang ating bigat, ang ating paghihirap. Kaya naman, dito sa misang ito, magpakumbaba tayo muli sa ating mawain at mapagmahal na hari. Idulog natin sa Kanya lahat ng ating mga dasal at panalangin. At magtiwala tayo na tayo ay pupunuin niya sa Kanyang grasya. Sa napakaraming beses na kung saan tayo ay naligaw at nanatili sa pagkaligaw, hilingin natin muli sa Diyos ang Kanyang awa, naway buksan natin ang ating isip at puso sa Kanya para tayo'y muli matagpuan at ilapit sa Kanyang kaharian. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Gloria in excelsis Deo. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinangdarangal
Sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong anak na pinakamamahal at hari ng sanlibutan, nilob mong pag-isahin ang tanan. Idulot mo ang tanang kinapal na pinalaya sa pagkaalipin, ay makapaglingkod sa iyong kadakilaan at makapagpuri sa iyo na walang humpay sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang pinasasabi ng Panginoon Diyos. Ako mismo ang maghahanap at mag-aalaga sa aking mga tupa. Kung paanong hinahanap ng pastol ang tupa niyang nawawala, gayon ko hahanapin ang aking tupa. Kukunin ko sila saan man sila itinapon noong panahon ng kanilang kasamaan. Ako mismo ang magpapastol sa kanila at hahanap ng kanilang pahigahan. Hahanapin ko ang nawawala, ibabalik ang nalalayo, hihilutin ang napilay, palalakasin ang mahihina, at babantayan ang malulusog at malalakas. Ibibigay ko sa kanila ang kailangan nilang pagkain. Sa inyo, aking kawan, ito ang sinabi ko na inyong Diyos ng Panginoon. Ako ang magiging hukom nyo. Pagbubukurin ko ang mabutit-butit masama, ang mga tupa at ang mga kambing. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahimlay sa mahinam na pastulan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. At inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyang bagong kalakasan at sang-ayon sa pangako na kanyang binitawan, sa matuwid na landasi doon ako inaakay. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y yung ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin, na ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay yung pinaapaw. Tunay na ang pag-ibig mo at iyong kabutihan, sa sakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo, lalagi at mananahan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop.
Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, si Kristo'y muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Kung paanong dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon din naman, dumating ang muling pagkabuhay sa pamamagitan ng isang tao. Sapagkat kung paanong mamamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Ngunit, ang bawat isa'y sa kanya-kanyang takdang panahon. Si Kristo ang pinakauna sa lahat. Pagkatapos, ang mga kay Kristo sa panahon ng pagparito niya. At darating ang wakas. Pagkatapos, malupig ni Kristo ang lahat ng kaharian, pamahalaan, at kapangyarihan. At ibibigay niya sa Diyos at Ama ang paghahari. Sapagkat si Kristo'y dapat maghari hanggang sa malupig niya at lubusang mapasuko ang kanyang mga kaaway. Ang kahuli-huliyang kaaway na kanyang pasusukuin ay ang kamatayan. At kapag ang lahat ay nasa ilalim na ng kapangyarihan ni Kristo, ang anak naman ang paiilalim sa kapangyarihan ng Diyos na naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan niya. Sa gayon, lubusang maghahari ang Diyos sa kalahat-lahatan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Pagpalain dumarating sa ngalan ng Panginoon natin, paghahari kanyang angkin. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, darating ang anak ng tao bilang hari, kasama ang lahat ng anghel, at luluklok sa kanyang marangal na trono. Sa panahong iyon, magtitipon sa harapan niya ang lahat ng tao. Sila'y pagbubuklog-buklurin niya, tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa naman ang mga kambing. At sasabihin ng hari sa mga kanan niya, hali kayo, mga pinagpala ng aking ama. Pumasok na kayo at manirahan sa kaharian na inihanda para sa inyo, mula pa sa likhain ng sanlibutan. Sapagkat ako'y nagugutom at inyong pinakain, nauhaw at inyong pinainom. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y walang maisuot at inyong pinahiram. Nagkasakit at inyong dinalaw. Ako'y nabilanggo at inyong pinuntahan. Sasagot ang mga matuwid, Panginoon, kailan ka namin nakitang nagutom at aming pinakain, o nauhaw at aming pinainom,
Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy? O kaya walang maisuot at aming pinahiram? At kailan naman kayo nakitang may sakit o nasa bilangguan at aming dinalaw? Sasabihan ng hari, sinasabi ko sa inyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito ay sa akin ninyo ginawa. At sasabihin naman ninyo sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa akin, mga sinumpa. Kayo'y pasaapoy na di mamamatay, na inihanda para sa mga diablo at sa kanyang mga kampon, sapagkat ako'y nagutom at hindi nyo pinakain, nauhaw at hindi nyo pinainom, ako'y naging isang dayuhan at hindi ninyo pinatuloy, ako'y nawalan ng maisuot at hindi nyo pinahiram. Ako'y may sakit at nasa bilangguhan at hindi nyo dinalaw. At sasagot din sila, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagugutom, nauuhaw, naging dayuhan, nawala ng maisuot, may sakit o nasa bilangguhan, o hindi namin kayo pinaglingkuran? At sasabihin sa kanila ng hari, sinasabi ko sa inyo, nang pagkaitan ninyo ng tulong ang mga pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay tatanggap ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Magandang araw po, Amo. And a blessed Sunday po sa inyong lahat. Pakigreet naman po natin ang ating mga kapatid na kasama. Happy Blessed Sunday! God is good, sobra-sobra. Sobra-sobra, God is good. Purihin natin at palakpakan ng Diyos ngayong Christ the King Sunday. Viva Cristo Rey! Viva! Yan po ang ating sigaw. Tayo ay nagagalak, tayo ay natutuwa, tayo ay nagpupuri ang ating Panginoong Hesus, ang maawain, ang mapagmahal, siyang hari na palaging nakakaalala sa atin. Huwag po kayong mag-alala. Ano man ang inyong problema, ano man ang inyong lungkot, ano man ang inyong pagod, sabihin niyo po sa inyong dasal, Viva Cristo Rey! Naririnig kayo ng ating Panginoon. Nakikita kayo ng Diyos. Magtiwala kayo na may paparating na tulong, grasya at biyaya sa inyo. Amen? May napakaganda pong kwento. Noong po minsan, merong isang dalaga, ang pangalan po niya ay si Beverly. At ito pong dalagang ito, sa kasawiang palad, nung pinanganak po siya, kirat ang kanyang mata. Kaya naman po wala siyang confidence. Mahina ang kanyang loob. Madalas, siya po ay nagtatago sa kanilang bahay. Minsan ayaw po niyang pumasok sa eskwela. Binababa po yung kanyang bangs, yung kanyang buhok para maitago yung kanyang kirat na mata. Pero minsan po nakikita siya ng kanyang mga kaklase. Niloloko po siya. At ito po yung nagiging dahilan ng kanyang depression. Binubuli ito pong dalaga. Pero ang mabuting balita, minsan po may nakaklase siya. Ang pangalan po niya, si Fred. At nagandahan daw po siya kay Beverly. Para po kay Fred, hindi po kapangitan yung kanyang kirat na mata. Para po kay Fred, yung kanyang mata, chinita. Para daw po siyang Koreana. Kaya po niligawan ni Fred ito pong si Beverly. Pakipot pa. Ayaw po ni Beverly, umiiwas siya dahil nga po wala siyang confidence. Hindi po siya naniniwala na maganda siya. Pero sa kakasuyo, hindi po sumuko itong si Fred. Aba, napasagot po niya itong si Beverly. At kahit po high school pa lang sila, pinangako po ni Fred na darating ang araw
papakasalan po niya itong si Beverly. At nung minsan, dumating po itong si Fred, may dala-dala po siyang sing-sing para kay Beverly. At sabi niya, Beverly, may surprise ako sa iyo. At pinakita po niya yung sing-sing. Sabi niya, itong sing-sing na ito ay pangako ko na pagkatapos nating mag-aral, pag nakapagtrabaho na tayo, papakasalan kita. At pinasuot po yung sing-sing kay Beverly. Nag-blush po. Itong si Beverly, halagang ramdam po niya na kahit na ganyan yung kanyang itsura, may nagmamahal sa kanya. Kinabukasan po, ito naman po si Beverly, ang nagdadala ng sing-sing at binigay kay Fred. At nangako din po, sabi ni Beverly, na pagdating ng araw, siya lang ang kanyang makamamahalin. Ito po yung exchange ng kanilang pag-iibigan, ng kanilang pangako sa bawat isa. Kaya lang po, nung natapos sila ng high school, ito pong si Fred ay mag-aaral po dito po sa Maynila. Naiwan po itong si Beverly sa probinsya. Bakit? Dahil mahirap lang sila. Dukha lang po si Beverly. Pero kahit na nagkahiwalay po sila, every weekend, Sabado, Linggo, umuwi po si Fred para puntahan lang niya itong si Beverly. Kung si Beverly naghintay, kahit po nakikipaglabada lang, namamasukan, ito pong si Fred, sabi niya, huwag kang mag-alala. Pag natapos ako ng pag-aaral, hindi ka na kailangan mamasukan, hindi ka na kailangan magtrabaho. At yun po talaga yung hinihintay, pinaniniwalaan ni Beverly. Kaya lang, nung isang araw po na namalengke itong si Beverly, nakita po niya si Fred may kasamang babae. At alam niyo po kung ano yung naranasan niya? Dahil nakita niya na may ibang kasama siyang babae, siyempre, nagselos po. Nagalit siya, nalungkot siya. Anong ginawa niya? Tumakbo daw po itong si Beverly. Pumunta po doon sa ilog at inalis po niya itong sing-sing na binigay ni Fred. Tinapon po niya doon sa ilog. Sabi niya, I hate you, Fred. Sabi niya, ayaw na kita. Bakit ginawa mo ito? Talagang devastated po, nalungkot. Depressed itong si Beverly. Kaya lang, nagkamali pala itong si Beverly. Bakit po? Dahil yung palang kasama ni Fred, pinsan niya. Kaya po, nakonsent siya. Itong si Beverly, hindi po niya alam kung paano niya haharapin si Fred. Nawawala na yung sing-sing. Kaya dali-dali po tumakbo. Itong si Beverly doon sa ilog, hinahanap po yung pong sing-sing. Buti na lang po, meron po siyang nakita na mga tao doon. Nagpatulong siya na sumisid, lumangoy, hanapin yung sing-sing. Pero kahit na anong gawin po nila, hindi nila makita. Meron pong isang tao daw, malapit doon sa ilog, namimingwit. At nakapamingwit, nakakuha po ng isang napakalaking isda. No? At napansin po nila, ito pong isda, matigas po yung kanyang tiyan. Kaya nga po, sabi ni Beverly, baka nakain niya yung sing-sing. Buksan niyo, sabi. At nung binuksan po itong tiyan ng isda, ano po sa tingin niyo? Ang lumitaw, ang lumabas. Ha? Bituka. Siyempre po, no? Hindi naman pagkabukas nung tiyan sing-sing agad. Hindi po ba? No? At nung nakita nila, napakalaki ng bituka nito pong isda. Napansin po, pinipisil-pisil, hinahawakan, matigas. Sabi po ni Beverly, buksan natin. Binuksan po yung bituka at biglang lumabas. Ano po sa tingin nyo? Dumi po. Tae. Hindi po sing-sing. Diba? Pero nung pong hinahanap nila dito sa bituka, ito pong sing-sing, yung po palang matigas, bato. Umiiyak po itong si Beverly. Hanggang habang umiiyak siya, may nakita po siya na kumikinang dito po sa tabing ilog. At ano po ito? Biglang dinampot. Nakuha po niya ang 10 piso. Hindi po ito sing-sing. Kala nyo, sing-sing na, no? Pagkatapos po nito, ano nangyari? Umuwi po si Beverly, natulog. Pagkagising niya, nagtrabaho siya, naglaba siya. At tapos na po ang kwento. Ha? Nasaan ang sing-sing? Tignan nyo na po, kahit din kayo, interesado kayo kung paano matapos yung kwento. Di po ba napakapangit ng isang kwento kung bitin ito? Kung ito ay walang happy ending. Alam niyo po ang mabuting balita, sa kwento natin, may happy ending.
At sino ang gagawa ng happy ending? Ang Diyos. Yan ang pinapahayag natin ngayong linggo. Na ang ating Diyos ay ang simula at ang katapusan. God is the Alpha and the Omega. Ano man ang sinimulan ng Diyos, tatapusin niya. At hindi lang basta-bastang katapusan. Hindi lang pangit at masamang katapusan. Ito po ay mabuti at masayang katapusan. Hindi pwedeng tapos na kung hindi masaya ang lahat. At ito ang ginagawa ng Diyos. Meron siyang ginagawa para maging masaya ang ating katapusan. Siya daw ang hari, pero ang haring ito ay mabuting pastol. Sinasabi ng unang pagbasa. At ano ang ginagawa ng mabuting pastol? Hinahanap niya ang mga nawawalang tupa. Sabi po ng mga sayentipiko, bakit nawawala minsan ang isang tupa? Ito po ay dahil may sakit siya, may sugat siya, may problema siya. Bakit ba minsan tayo, mga anak ng Diyos, mga sumusunod sa ating Panginoon, nawawala tayo? Dahil din meron tayong problema, dahil din meron tayong sugat, dahil meron tayong masakit na pinagdadaanan. Mga kapatid, anuman ang iyong problema, tandaan niyo po ito, nandyan ang Diyos, ang ating hari, ang mabuting pastol. Hinahanap Kanya. Sana naman magpahanap ka sa Kanya. Ano man ang problema mong yan na nagbibigay sa iyo ng hapdi at ng sakit, pinansyal na sugat, emosyonal na sakit, pisikal na karamdaman, ano man yan, buksan mo sa Diyos. Dahil sabi napakaganda sa unang pagbasa, ang mga pilay ay hihilutin niya. Ang mga sugat ay papagalingin niya. Ano man na pagkukulang, pupunuin niya. Pero tayo din po ay hinahamon ng Ebanghelyo na anuman ang iyong problema, huwag kang titigil sa pagsunod sa kautusan ng Diyos. Dahil isang magiging sagot ng iyong mga dasal ay ang pagsunod sa kautusan ng Diyos. Huwag maging hadlang sana ang iyong problema sa pagsunod mo sa kagustuhan ng Diyos. At ano daw po ang pinakamahalagang utos ng Diyos? Mahalin mo siya at ang iyong kapwa, kung paano mo minamahal ang iyong sarili. Mga kapatid, hindi po maaari at pwede na sabihin natin naniniwala tayo sa Diyos, pero wala tayong ginagawa para ipakita itong ating paniniwala sa Kanya. Pinapakita po sa atin. Sinabihan tayo, binigyan ng aral ni Jesus. Paano ba matatapos ang buhay na ito? Sabi niya tayo ay huhusgahan pagkatapos ng ating buhay. Sino daw po ang makakapasok sa kaharian ng Diyos? Hindi lang yung mga nagmahal sa Diyos, pero nagmahal sa kanila mga kapwa. Nung tinulungan nila ang mga uhaw, ang mga gutom, ang mga lubas, mga nakakulong, ang mga may sakit. Pero, sino pong mga mapaparusahan? Sila po yung mga nagmamahal sa Diyos, kilala nila si Jesus, pero hindi man pinansil ang pangangailangan ng kanilang kapwa. Kung kayo po ay estudyante at sinabihan kayo ng teacher, ito ang inyong i-review, ito ang inyong pag-aralan, ito ang lalabas sa exam. Pag-aaralan niyo po ba? Siyempre, di po ba? Dahil yun ang sinabi ng teacher. Kung ikaw ay mag-aaral, kung gagawin mo ang sinabi ng iyong guro, papasa ka ba? Opo. Pero bakit meron pa ring estudyante ang babagsak? Dahil hindi pinansin ang utos, instruction ng guro. Meron pa rin mga estudyante, mga pupils, mga mag-aaral ang hindi makakapasa dahil hindi nila binigyan ng oras. Hindi sila sumunod sa utos ng kanilang mga guro. Mga kapatid, baka tayo din, hindi tayo makapasok sa kaharian ng Diyos dahil hindi natin pinapansin ang turo niya. Di ba tayo magpapasalamat sa Diyos? Dahil binibigyan na niya tayo ng gabay kung paano tayo makakapunta sa langit. Pero meron pa rin mga tao makakapunta doon sa smoking area sa impyerno because they have ignored the instruction of God. Mga kapatid, pag kayo po ay tumutulong sa iba, ang inyong tulong ay babalik sa inyo. Makikinabang din kayo pagdating ng araw kung kayo kakaroon, kung magiging nakabukas palad kayo sa mga dukha.
Do not stop helping others. Do not stop loving others, even if you have certain problems and challenges in life. Dahil babalik at babalik sa iyo ang kabutihan ng iyong ginagawa. No po minsan merong isang kwento tungkol po sa isang pari na karinig ng balita tungkol po sa isang hermetanyo na napakatalino, napakagaling, napakarami po mga tao ang pumupunta dito sa hermetanyo at natutulungan ang kanilang pang-araw-araw na buhay. Dito pong pari, medyo na insecure dito po sa hermetanyo dahil umaalis ang mga tao sa kanyang simbahan. Gusto po niyang malaman kung talagang matalino ba itong hermetanyong ito, bakit pinupuntahan siya ng mga tao. Susubukan daw po niya kung gaano siya kagaling. Kaya meron po siyang maitim na balak, dala-dala ang kanyang maitim na balak, pinuntahan niya itong matanda, ang ermitanyo. At sabi niya, sa ermitanyo, sinabihan niya, meron po akong isang ibon, hawak-hawak sa aking kamay. Sabi po nila, kayo ay matalino, kayo ay marunong. Gusto ko lang po itanong sa inyo, kung itong ibon na ito na hawak ko ay buhay at patay. Dahil, para po doon sa pare, kung sasagot po ng ermitanyo na buhay, yung hayop na yon, ang gagawin niya ay pipisilin niya para mamatay, para maipakita na mali yung sagot ng ermitanyo. Kung sasabihan naman po siya ng ermitanyo na ito ay patay, ang gagawin lang po ng pari ay papakawalan yung ibon para ipakita na mali pa rin siya na ito ay buhay. Ano man po ang isasagot nitong ermitanyo, meron pong gagawin ang pari para papatunayan na hindi siya marunong, hindi siya matalino, para po masiraan niya yung pangalan nitong ermitanyo. Alam niyo po kung ano sinagot itong matalino at banal na ermitanyo? Sabi niya, sa tanong mo kung buhay ba o patay, yung hawak-hawak mo na hayop, depende yan sa kung ano ang gagawin mo gamit ang iyong mga kamay. The answer lies in your hands. Ang sagot ay nakadepende sa iyong mga kamay. Napakaganda po, hindi po ba? Ang ating pagpasok sa langit ay nakadepende sa kung ano ang gagawin natin ngayon. Mga kapatid, kung naririnig niyo po ang mabuting balita ngayon, sana po pansinin natin, bigyan natin ng pansin, bigyan natin ng oras. Tayo ay kumilos. Merong happy ending para sa ating buhay. Huwag mong sasabihin na hopeless, wala ng pag-asa. May katapusan. At ang katapusan ay mabuti, maganda, depende sa iyong gagawin. Depende sa iyong pipiliin. Anong gagawin mo? Ano ang pipiliin mo? Sana habang may oras at panahon, ay gawin mo at piliin mo yung makakabuti sa iba na may balik din sa iyo. Pag ikaw ay nagmamahal sa iba, may mabuting balik din sa iyong kaluluwa. Mga kapatid, hinihintay tayo ng Panginoon sa kanyang kaharian. Huwag naman nating sayangin ang kanya naging sakripisyo sa krus. Naway pagbutihin natin ang ating pamumuhay para sama-sama tayo na makamtan at maranasan ang mabuti at happy ending na hinanda ng ating mabuting pastol, ang ating hari. Amen. Ulit, purihin natin at pasalamatan ang ating Panginoong Hesus. Viva Cristo Rey! Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sumasampalataya ako Sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, ipinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw, nabuhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao,
at sa buhay na walang hanggan. Amen. Bilang pasasalamat sa tiwala at pagbubukas palad ng Panginoon sa atin, idulog natin ang ating mga kahilingan para sa lahat ng pangangailangan ng sangkatauhan ng simbahan. At ng bawat isa sa atin maging tugon natin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Lagi tayong nanganganib sa magkulang sa paglilingkod sa Panginoon sa ating mga kapatid, sapagkat pananagutan natin kay Kristo ang ating pakikutungo sa ating kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng mananampalataya, nawa pagandaan nilang mabuti ang huling paghuhukom at ang mga implikasyon ng pagkakatawang tao ni Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa at lahat ng iba pang pinunong espiritual, nawa ang kanilang halimbawa ng pakumbabang paglilingkod sa mga nangangailangan ay tularan ng lahat ng may mabuting kalooban. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan din po ng ating puso, isama natin ang dasal at dalangin ng ating mga kapatid na nasa ibang bansa, mga kapatid natin na nagdurusa dahil sa iba't ibang pisikal na sakit, at ganyan din po hinihiling natin ang pagbabasbas sa lahat ng mga nakakaranas ng depresyon, anxiety at stress sa kanilang buhay. Panginoong Yesus, malimit kaming magkulang, magmahal at maglingkod sa iyo sa aming mga kapwa. Patawarin at pagpalain mo nawa kaming maging mga tanda at kasangkapan ng iyong pag-ibig para sa lahat. Ikaw na nabubuhay, naghahari, magpa sa walang hanggan. Amen. O Diyos, sawang di mabilang, tanggapin mo yaring aming alay, gawin itong bilang tanda ng aming kaligtasan. Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain namin ng mga alay, sa pakikipagkasundo sa sangkatauhan, iniluluhog namin ang iyong anak naway magbigay ng mga kaloob na pagkakaisa at kapayapaan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ang aming pasalamatan. Hinirang mo ang tagapaghain ng tanan, ang iyong anak na Panginoon ng sanlibutan. Pinadaloy mo sa Kanya ang langis ng kasiyahan, tanda na paghirang mong magpakailanman. Sa paghahaing ginampanan niya sa krus, siyang dalisay na tagapagbuklod, siyang gumaganap sa aming pagkatubos, siyang sumasakop sa sansinukob. Ang kanyang paghaharing lagi sa lahat ay siyang lubusang naglalahad ng iyong kadakilaang matapat upang buhay mo sa lahat maigawad. Sa paghahari niya sa lahat
na hinahatian ng kagandaang loob at kabanalan ng iyong dangal at kapayapaan. Kaya, kaysa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan, ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan, ng aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyiin natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami tinubuhos mong tunay. Poong Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan. Poong Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo, tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo, ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francesco ang aming Papa, Florentino aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahihimlay, may pag-asang muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat
makasalo sa buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa na mga apostol, lahat ng mga banal, na namumuhay dito sa daigdig, nakalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoong natin, ipahayag natin ng lakas loob ang panalangin Ama namin. Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis
ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, Kordero ng Diyos, nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Jesu panis vitae donum Patris, Jesu fons vitae aquae. Cibus et potus noster, cibus et postus noster in itinere ad donum Dei. Mula sa lupa sumibol kang masigla, matapos kang yurakan ng mga masasama. Sumilang ang liwanag ng mga nawawala, tinapay na ang buhay, pagkain ng dukha. Jesu panis vitae donum Patris, Jesu fons vitae aquae. Cibus et potus noster, cibus et potus noster in itinere ad donum Dei. Tayo po ngayon ay lumuhod para sa panalangin ng pagpapasakop sa Kristong Hari. O Jesucristo, kinikilala kita bilang Hari sa pangkalahatan. Ang lahat ng nilalang ay nilikha para sa iyo. Gawin mo ang iyong karapatan sa akin. Pinapanibago ko ang panunumpa ng aking binyag. Tinatakwil ko si Satanas, ang kanyang mga gayak at gawa. Nangangako ako mabuhay bilang isang mabuting Kristiyano, at lalo na ipinanunumpa kong ako'y magsisikap sa abot ng aking makakaya, alang-alang sa tagumpay ng karapatan ng Diyos at ng iyong iglesia. Mabadhalang puso ni Jesus, sa iyo ko iniaalay ang aking mga abang paglilingkod. Nagsusumikap na sanay ang lahat ng puso'y kumikilala sa iyong banal na paghahari, para nang sa gayon na paghahari ng iyong kapayapaan ay maitatag sa buong sansinukob. Amen. Sa katahimikan po ng ating puso, atin din ibulong sa ating Kristong Hari ang ating mga kahilingan. Kristong Hari ng sanlibutan,
maawa ka sa amin. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, kami pinakinabangan mo sa pagkaing nagbibigay buhay, ay nagsusumamong kaisa, niyang makapamuhay sa kaharian, sa langit magpakailanman, pakundangan sa karangalan, sundin ang mga kautusan ng Haring si Kristo sa sanlibutan. Sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sigurado po, merong mga iba sa inyo nagtatanong, Father, nakita ba yung singsing ni Beverly? Ano po sa tingin niyo? Paano ba natapos yung kwento? Sa totoo lang po, nung tinapon daw ni Beverly yung kanyang singsing, meron pong isang nakapagsabi, dito po kay Fred. At noong pong gabi, ay hinanap na ni Fred yung singsing. At nakita na niya yung singsing. Kaya nga po, agad din na pinatawad ni Fred itong si Beverly. At binalik niya yung singsing sa kanya. At nung natapos po sila sa kanilang pag-aaral, sila'y kinasal at nagkaroon sila ng happy ever after sa kanilang buhay. Hindi po ba ganyan din ang ating dasal na matapos ang buhay na ito na napakaraming pagsubok, magkaroon po tayo ng happy ever after. Kanino natin makukuha, masusumpungan, mararanasan yon kung hindi sa ating Kristong Hari, sa ating Diyos. Palagi po tayong dumulog sa Kanya, palagi tayong lumapit sa Kanya, palagi tayong manampalataya sa Kanya. Siyang nag-umpisa, siya din tatapos. Ano man mga problemang yan, alay mo sa Diyos. Tatapusin niya at ang katapusan, siguradong mabuti, siguradong maganda. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At kayo ay pagpalain ng Diyos, may kapal, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating pong misa ay natapos na. Humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.